Hello po mga kabayan, mga kalingap, mga kabisnes kapapi, kumusta po kayo? Magandang buhay, good morning dyan sa Pilipinas. Ngayon po mayroon akong ipapakilala sa inyo yung mga hindi pa ho nakapanood sa channel ni Kindred TV na kasamahan namin isang kalingap partner. Mayroon po siyang totally apat na yan na may problema sa pag-iisip na kanyang tinutulungan. Pero dito po tayo kay Boy Tawa. Sino kaya itong si Boy Tawa? Bago ko ituloy, please support muna ho natin yung mga hindi po nakapag-subscribe dyan sa akin. Then kila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, kay Kalinga Prab, ayan, kay Jack Tapia Matubang, and Kabisnes Official, syempre, Papa Dins TV, Kabisnes Family, Mrs. KB Official, mga kasama ko pong reactors sa Karepa at saka dito sa Kabisnes Official, please support po. Yan. Salamat sa hindi ninyo pag-skip ng ads, lahat ng mga nanonood. Yan. So, ito ngayon, sino po ba si Boy Tawa? Ito yung batang to na nakakadena ito siya eh. So, part 1 lang muna tayo para masundan ho natin kasi hanggang part 3 na ito at may mga live pa ho si Kalingap Kindred TV. So, ito si Boy Tawa, siya si Jmar na galing Paranaque. Ayon sa kwento ng kanyang kapatid, may masalimuot na barkada. So, ito po yun. Panuorin ho muna natin para mas maintindihan natin kasi ito po yung introduction. Siyempre, importante makilala natin kung sino ba talaga ito si Jmar base po doon sa pagpapakilala ng kanyang kapatid at sa mga sagot din ng mga katanungan ni Kindred TV. So, ito po yan. Ikaw yung kapatid niya? Okay. Kuya, Ito. may gustong taong gustong tumulong Pangalan sa'yo. niya? Pangalan niya? Jmar. Jmar. Pwede itong istorya? Pwede itong istorya? Tagalog kasi yung tayo, iya. Mar, pwede mag-usap tayo? Pwede kitang tulungan? Ha? Hindi, kung pwede kitang matulungan, usap tayo, tayo ka. Hindi ka mag-short? Ha? May short lang saka para kay nagkuhan man ta. May video kasi to makita. Dapat mag-short ka, okay lang? Okay, magtapis ka, ha? Okay lang? Paano na lang yung mo yan? Takpan mo. Ito yung kapatid. Sino mas ilang taon ang agwat niyo dyan? 3 taon. Ano pangalan mo? Margie. So ano bang pwede malaman kung anong history? Ano yun kasi si Kuya, napariwara, na paparagada. Tapos, Nag-issue siya. Umuwi siya sa bahay, ganyan na siya. Nagtutulala na siya. saan kayo sa Manila? Sa Paranaque. Okay. Paano siya nandun ng tali sa likod? Paano siya, hindi siya pwedeng lumabas? Hindi, kasi kapag dyan siya sisira niya yung upuan niya Pintuan niya. Sige. Mar, Jmar? Pangalan mo? Jmar. Pwede ba kitang makausap? Huwag kang mangaway. Nangaway ka? Nangaway ka? Nangaway ka? Huwag mo mawayin. Ha? Sabi kasi nila, nangaway ka daw. Bakit nangaway ka? Saan ka sa Manila, Mar? Saan ka sa Manila? Santa Ana? Kala ko sa Paranaque. Paranaque, Santa Ana yun siya. Okay. Anong naging trabaho mo doon? Pwede ba kitang isama bukas? Sa doktor? Para maging okay ka. Pwede ba? Pwede kang sumama? Sama ka? Okay lang? Sama kayo? Pero kami? Parenta ha? Parenta. Kuya mo ko kuya. Pangalan ako si Kindred. So ano ang gusto mong pagkain? May gusto mong pagkain? Biscuit lang. Tapos ano pa? RC, bawal mo sa'yo RC. Ha? Bawal. Tapos mga kape, bawal. Pagligo naman dito ka. Ang pwede lang sa'yo, gatas. Gatas lang ang pwede sa'yo. Kapitan na magawa ko Ha? Tagal sa ba, no? Kay Siyon na, no?
Ano na ito ni? Mar, ato ni katiran mo, tagas na kayo kukunin mo. Itong hugaw na, oh. Ito ni katiran, ha? Tagal na to, hugaw na kayo, oh. Madumi na. Ano na natin, katiran, ha? Ano ni katir na, ba? Okay mga kalingap, no? Yun yung short clip na kinuha ko sa introduction ng kwento ng buhay ni Boy Tawa, si Jmar. Yun lang po yung share ko sa inyo at please visit nyo po yung channel ni Kenred TV para matapos nyo po kasi nasa 40 minutes yun eh. Para masundan nyo po yung kwento ng buhay ng batang ito. So, pakita pa lang naman ho dito sa short clip na yon kung saan sila nanggaling, ano ang nangyari dun sa bata, bakit siya nagkaganyan. So, itinali siya kasi nga po violente, nananakit, natatakot yung mga kapitbahay, ultimo nanay, sinasaktan daw yon. Kaya tinali nila ikinadena. At before yon, sa barangay daw muna yun ikinulong. Siyempre naawa yung nanay, kaya pinauwi niya sa bahay at yan ang pwesto niya ngayon. Patulong daw sila magawa ng sariling kwarto. So nakadikit po talaga siya sa wall kasi kung nandito daw sa bandang harapan may pintuan, sinisira po yung pinto pati yung higaan niya. Kaya as in, dikit siya sa wall, kaya pag higa niya hilata lang. Yung paa niya nandoon lang. Hindi na siya makakagalaw-galaw. Bawat tawa niya, bawat salita niya, tumatawa talaga. So, ito yung akin dito, thank you, shout out kay Kenred TV. Dahil yung ginawa niya, walang sinayang na oras na panahon, ora mismo nung time na yon nung nakuha niya na yung impormasyon, mayroon na siyang idea kung ano yung, bakit nagkaganon yung si Boy Tawa. Ang ginawa niya, kinausap niya, nakikinig naman eh. Although, nandun talaga yung tawa. So, nung time na yun, nagupitan po niya ng kuko. Isa-summarize ko na lang ho. Nagupitan niya ng kuko. Napadiguan po niya. Napag-toothbrush niya. Napasunod niya talaga. And then, nabihisan. Nadamitan. Hindi pa ito nakapag-short kasi hindi pa matanggal yung kadena doon sa kanyang paa. At least nakapaligo na. And then, pinakain niya ito. Binilhan ng makakain, biskuit. At ayun nga dito, yung nagbabantay yung nanay, kapatid, napag-alaman na kasi nga daw sumisigaw, nangihingi ng sigarilyo, kaya nagtatabako daw. So ngayon, pinaalam na nila, sinabi na doon sa part 1 na yon, bawal na yon. So hindi na, wala nang mga ganong tabako. So, ang kinabibiliban ko lang dito talaga kay Kenred TV, yung ora mismo. Ano ibig sabihin? On the spot, kikilo siya, gagawin niya kung ano yung mga kailangan gawin sa time na yon. Kasi kung iba yon, yung ibang nagbablog, interview, mga puro salita lang ba? Si Kenred TV, more on gawa siya. Kaya nakaka-inspire yung ganun. Umpisa, syempre magtatanong, paamuin niya. Pero mas niya talaga, katulad ng pinaliguan, nilinisan, kusa siyang binihisan, siya mismo ang nag-toothbrush. Panoorin niyo po sa part 1 para masundan niyo po yung 2 and 3 kasi meron na pong part 2 and 3. Pasusundan ko rin po ito ng reaction. Pasensya po at medyo 7 days ago na ho ito, mag-8 days na ngayon. Pero kailangan natin umpisahan. So baybayan ho natin panibagong kwento ng buhay na makikita natin yung magiging improvement kasi ipapagamot po ito ni Kenred TV. Kaya syempre, pag meron tayong mga kababayan na katulad niyan, nakagapos, isang taon na daw yan, sobra na yan. Hanggang ngayon, pinakawalan ni Kenred TV. Iniligtas niya, nirescue niya yung batang ito. Grabe. Basta matutuwa po kayo. Kaya panoorin niyo po, support po natin. Please, bisitahin niyo po ang channel Kenred TV. And, yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin na nandiyan na nanonood, please, baka nakakalimutan nyo lang po, pasupport naman po. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat talaga sa hindi ninyo pag-skip ng ads. So, hanggang dito na muna ako, hindi po muna ako magsa-shoutout. Ipiprepare ko pa ho yung part 2 para mapanood nyo po kaagad kasi may mga live na ho, nakakatuwa yung batang ito. Nakakatuwa talaga siya. Although, kahit ganon, medyo lutang, pero pag huminto siya, parang nagbabalik yung diwa niya, parang sumpong-sumpong. Ganon. Sana gumaling siya. Sana gumaling. Pagpreho natin. At tuloy-tuloy lang po tayo ng suporta sa lahat po. Kabisis Official at saka buong Kalingap Team. Support po natin. So hanggang dito na muna. Shoutout po sa inyong lahat na laging nariyan. Maraming salamat po. To God be the glory.